Hubarin mo ang ED mo, Magdalena. Dito sa ospital ng pamilya ko, isa ka lang hamak na nurse na napag-iwanan ng panahon. Malamig at may pag-uuyam na utos ni Dr. Sebastian sa mismong harap ng mga pasyente at doktor. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Magdalena ay hindi ang pambabastos ng bagong direktor, kundi ang pag-iwas ng tingin ng sarili niyang anak na si Clara, ang kaisa-isang dahilan kung bakit nagtiis siyang itago ang katotohanang siya ang tunay na tagapagmana ng ospital na ito. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Magdalena. Sa gitna ng malawak at marangyang lobby ng Emilio General Hospital, ang ospital na itinayo mismo ng kanyang yumaong ama, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa isang entablado kung saan pinapanood siyang bitayin ng buhay. Ang mga bulungan ng mga kapwa niya nurse, ang mga pasyenteng nagtataka, at ang mapanghusgang tingin ng mga batang doktor ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nakatayo sa kanyang harapan si Dr. Sebastian Emilio, ang 35 taong gulang na apo sa tuhod ng orihinal na may-ari. Nakasuot ito ng mamahaling suit sa ilalim ng malinis na white coat. Ang mukha ay seryoso at puno ng kayabangan ng isang taong ipinanganak sa yaman. 3 dekada ka na rito, Magdalena. Pero hindi ibig sabihin yan ay pwede mo nang suwayin ang utos ng management. Patuloy ni Sebastian, pinalakas pa ang boses upang marinig ng lahat. Pinipigilan mong isang operasyon dahil lang sa personal mong opinyon? Sinasabi mong depektibo ang mga bagong surgical equipment na binili ko? How dare you insult my administration? Huminga ng malalim si Magdalena. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod sa labis na pagkapahiya, pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang likod. Dr. Sebastian, hindi ko ininsulto ang pamunuan ninyo. Mahinahon, ngunit madiin na sagot ng matandang nurse. Ang mga surgical stapler na ipinipilit ninyong gamitin sa operasyon ni Mang Tomas ay hindi dumaan sa tamang quality control. Wala itong FDA approval para magamit agad-agad. Charity patient man siya, hindi siya pwedeng gawing experiment. Buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Buhay na ako ang nagdudugtong dahil ako ang nagpapatakbo ng ospital na ito, sigaw ni Sebastian. You are just a nurse. Wala kang karapatang questionin ang mga desisyon ng mga doktor, lalo na ang desisyon ko. Sa mga salitang iyon, otomatikong hinanap ng mga mata ni Magdalena ang kaisa-isang taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. Tumingin siya sa gawing kanan ni Sebastian. Naroon si Dr. Clara, ang kanyang 28 taong gulang na anak, ang bagong hirang na chief resident ng ospital. Suot ni Clara ang puting coat na mismong si Magdalena ang nagtahi ng natanggal na butones. Ilang gabi pa lang ang nakararaan. Nakasabit sa leeg nito ang mamahaling stethoscope na binili ni Magdalena gamit ang naipon niyang pera mula sa walang katapusang overtime at pag-utang para lang iregalo sa pagtatapos ng anak. Inaasahan niyang magsasalita si Clara. Inaasahan niyang sasabihin nito na tama ang kanyang ina, na may panganib na sa mga kagamitan. Ngunit umigtad si Clara. Ibinaling ng batang doktor ang kanyang paningin sa malamig na sahig. Bahagya pa itong umatras, tila nandidiri at nahihiyang madikit sa isang matandang nurse na pinapagalitan sa harap ng publiko. Parang may malamig na kamay na sumakal sa lalamunan ni Magdalena. Ang batang pinalaki niya ng mag-isa, ang anak na naging dahilan kung bakit tinanggihan niya ang alok ng kanyang amang, si Don Emilio, na kilalanin siya bilang isang lehitimong tagapagmana. Ngayon ay ikinahihiya siya. Kung tinanggap lang sana niya ang apelidong Emilio noon, marahil ay siya ang nakaupo sa silya ng direktor ngayon. Ngunit pinili niya ang katahimikan. Pinili niyang maging isang hamak na single mother para hindi masira ang imahe ng pamilya ng kanyang ama at para lumaki si Clara nang walang bahid ng eskandalo. Lahat ng iyon, ang 3 dekada ng paglunok sa sariling dignidad ay para kay Clara. At ito ang igaganti sa kanya. Hinuha ni Sebastian ang isang pilyego ng papel mula sa folder na hawak ng kanyang assistant at walang awang inihampas iyon sa dibdib ni Magdalena. Mabilis na sinalo ng matanda ang papel bago pa ito mahulog sa sahig. Suspension order. Malamig na anunsyo ni Sebastian. Effective immediately.
2 linggong walang sweldo, at bawal kang tumuntong sa ospital na ito. At kung hindi ka gagawa ng public apology sa board, termination ang susunod. Binasa ni Magdalena ang nakasulat sa papel. Nanlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi sa isang matinding kirot na bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa ibaba ng pahina, sa tabi ng malaking pirma ni Sebastian, ay may isa pang pirma. Nakasulat doon ang posisyong concurred by Chief Resident. Pirma iyon ni Clara. Ang mismong anak niya ang pumirma sa papel na nag-aalis sa kanya ng trabaho at sumisira sa kanyang dangal. Muling nag-angat ng tingin si Magdalena kay Clara. Sa pagkakataong ito, nagtama ang kanilang mga mata. Walang luhang pumata kay Magdalena. Ngunit ang bigat ng kanyang tingin ay sapat na para paliparin ang kaluluwa ng sinumang may konsensya. Ibinuka ni Clara ang kanyang mga labi at walang tunog na bumigas. Sorry ma, sumunod ka na lang. Nakakahiya na. Nakakahiya. Iyon lang ang halaga ng kanyang ina sa paningin ng batang doktor. Isang kahihiyan na humahad lang sa kanyang ambisyong umangat sa poder ng mga Emilio. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Lahat ay nag-aabang kung luluhod at magmamakaawa ang matandang nurse. Sanay ang mga tao na nakikita siyang nagpapakumbaba. Sanay silang nakikita si Magdalena na laging nagpaparaya. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na namatay sa loob ni Magdalena at may panibagong lakas na isinilang mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Hindi siya iiyak sa harap ng lalaking ito. Hindi niya ibibigay kay Sebastian ang kasiyahan na makita siyang madurog. At higit sa lahat, hindi na niya papayag ang tapakan siya ng kahit na sino. Kahit pa ng sarili niyang kadugo. Dahan-dahan, itinaas ni Magdalena ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang ID lace sa kanyang leeg. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Inalis niya ito at ibinagsak sa ibabaw ng kalapit na nurses station. Tumunog ang matigas na plastik ng kanyang ID laban sa malamig na marmol. Sinalubong niya ang mapagmataas na tingin ni Sebastian. Walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Isang malamig at kalmadong pagtitig na nagpamangha at bahagyang nagpakaba sa batang direktor. Kung iyan ang desisyon mo, Dr. Sebastian, tatanggapin ko. Mahinang, ngunit malinaw na sabi ni Magdalena, ang boses ay hindi nangangatal. Pero tandaan mo ang araw na ito. Dahil ang ospital na ito ay itinayo para magligtas ng buhay. Hindi para magpayaman ng mga taong walang konsensya. Hindi na niya hinintay ang isasagot nito. Tumalikod si Magdalena. Habang naglalakad siya palayo, dumaan ang kanyang kamay sa ibabaw ng desk ng nurses station. Sa isang mabilis at palihim na galaw, nadampot ng kanyang mga daliri ang carbon copy ng medical chart at batch number ng mga gagamiting equipment para sa operasyon ni Mang Tomas. At naipasok iyon sa bulsa ng kanyang uniforme. Wala siyang balak na sumuko. Kung hindi niya maililigtas ang pasyente bilang isang nurse sa loob, gagawin niya ito bilang ang kaisa-isang taong may karapatang bawiin ang ospital na ito mula sa mga kamay ng demonyo. Naglakad siya patungo sa main exit. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang malalaking pintuang, salamin palabas ng ospital, isang nakakakilabot na tunog ang bumasag sa katahimikan. Mula sa pasilyo ng surgical ward sa ikalawang palapag, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod at mabilis na tunog ng monitor. Beep! Code Blue! Code Blue sa OR3! Sigaw ng isang nurse na nagmamadaling lumabas mula sa elevator. Putla at nanginghinig. Nagmalfunction ng stapler! Matindi ang internal bleeding ng pasyente! Napahinto si Magdalena. OR3. Iyon ang operating room ni Mang Tomas. Ang pasyenteng pilit niyang pinoprotektahan ay kasalukuyan na palang inooperahan habang siya ay pinapahiya sa lobby. At ngayon, nag-aagaw buhay ito, eksakto tulad ng kanyang kinatatakutan. Malayo sa maranya at maliwanag na pasilyo ng Emilio General Hospital, ang maliit na inuupahang bahay ni na Magdalena.
Pagkapasok niya, ibinaba niya ang kanyang lumang bag sa ibabaw ng hapagkainan at pabagsak na umupo sa silya. Sa labas, patuloy ang normal na ikot ng mundo. Ngunit sa loob ng maliit na sala, pakiramdam niya ay gumuho ang lahat ng kanyang itinayo. Napadako ang kanyang paningin sa isang pader na puno ng mga nakasabit na frame. Naroon ang mga diploma ni Clara, mula elementarya hanggang sa makapasa ito sa medical board exams. Sa bawat medalya at sertipikaw na nakasabit doon, may katumbas na gabing hindi siya natulog. May mga shift na doble o triple para lang mabayaran ang matrikula sa isang sikat na universidad, para hindi maramdaman ni Clara na kulang siya. Ngunit kanina, ang mismong anak na iginapang niya sa kahirapan ang nagtaboy sa kanya. 1 oras ang lumipas. Narinig niya ang pagbukas ng gate, kasunod ang pagkalansing ng mga susi. Pumasok si Clara, mukhang pagod, gulo ang buhok, at bakas ang tensyon sa mukha. Nakita ng batang doktor ang ina na nakaupo sa dilim. Pinihit niya ang switch ng ilaw. Sa halip na lumapit upang humingi ng tawad, humalukip-kip si Clara. Puno ng depensa ang kanyang tindig. Tila naghahanda sa isang laban. "Ma, pwede ba wag mo na akong tingnan ng ganyan?" Panimula ni Clara. Ang boses ay may halong inis kaysa pagsisisi. "Ginawa ko yon para sa atin. Kung hindi ako pumirma doon, pareho tayong mawawalan ng trabaho. Sinagip ko lang ang posisyon mo para suspension lang ang ibigay sa'yo, hindi termination." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Magdalena. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang pinipilipit sa kanyang dibdib. "Sinagip?" mahinang tanong ni Magdalena. "O ipinagpalit mo ang dangal ko para sa sarili mong ambisyon, Clara?" Napaigtad si Clara. Ang mga mata ay nanlaki bago napalitan ng galit. "Ambisyon? Ma, reality check. Nasa Emilio General tayo. Hindi tayo pamilya ng mga mayayaman. Kung gusto nating umangat, kailangan nating sumabay. Ipinangako sa akin ni Dr. Sebastian ang posisyon bilang chief resident. Ilang taon kong pinaghirapan yon, Ma. Tapos ano? Sisirain mo lang dahil sa pagmamatigas mo sa isang charity patient? Dahil buhay ng tao ang nakasalalay roon." Tumaas ang boses ni Magdalena. Ang unang pagkakataon na hinayaan niyang makawala ang kanyang emosyon. "Pinalaki kita para maging manggagamot, Clara. Hindi para maging sunod-sunuran sa mga taong ginagawang negosyo ang buhay ng mahihirap. Pinalaki mo ako para hindi na natin maranasan ang maging mahirap." Ganti ni Clara. Tumutulo na ang mga luha ng pagkabigo at galit. "Ma, pagod na akong maging anak lang ng isang nurse. Pagod na akong maliitan ng mga kasamahan kong doktor na galing sa mga sikat na angkan. Pagod na akong makita kang nagpapakamartir habang tinatapak-tapakan tayo. Kaya nakiusap ako sa'yo kanina. Mag-sorry ka na lang kay Dr. Sebastian. Pero mas pinili mong ipahiya ang sarili mo at ipahiya ako." Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Magdalena. Nakakahiya. Narinig na naman niya ang salitang yon. Para kay Clara, ang kanyang mga isinakripisyo, ang kanyang pagpapakumbaba, at ang kanyang prinsipyo ay isa lamang malaking kahihiyan. Nawala na ang utang na loob na inaasahan niyang magbibigkis sa kanila. Ang anak na nasa harapan niya ay nilamon na ng kinang ng posisyon. Dahan-dahang tumayo si Magdalena. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Natuyo na ito sa sobrang sakit. Lumapit siya sa maliit na cabinet sa gilid ng sala. Binuksan niya ang unang drawer at kinuha ang isang itim na velvet box. Tiningnan niyo ni Clara, naguguluhan. Pinuksan ni Magdalena ang kahon. Sa loob ay isang mamahaling Littman cardiology stethoscope. Nakaukit sa metal ang pangalang Dr. Clara. Inipon niya ang perang pambili nito mula sa kanyang mga allowance sa loob ng 6 na buwan. Balaksana niyang ibigay ito ngayong gabi bilang sorpresa sa pagiging chief resident ng anak. Ngunit sa halip na iabot ito, dahan-dahang isinara ni Magdalena ang kahon. Ibinalik niya ito sa loob ng drawer.
Kinuha niya ang maliit na susi, inikot ito hanggang sa tumunog ang lock, at ibinulsa ang susi. Ang simpleng galaw na iyon ay tila pagputol sa isang hindi nakikitang lubid na naguugnay sa kanilang dalawa. Kung ang tingin mo sa prinsipyo ko ay kahihiyan, malamig, ngunit kalmadong sabi ni Magdalena, wala na akong anak na kilala. Natigilan si Clara. Walang salitang lumabas sa bibig ng batang doktor. Tinalikuran niya ang ina at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto, padabog na isinara ang pinto bilang huling tugon ng isang taong hindi matanggap ang sariling pagkakamali. Naiwan si Magdalena sa sala. Yakap ang sarili sa gitna ng matinding lamig ng pag-iisa. Ngunit hindi pa man siya nakakapagpahinga. Biglang nagring ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Ang caller ID ay nagpapakita ng pangalan ni Nina, ang batang nurse na nakaduty sa intensive care unit. Naramdaman ni Magdalena ang kakaibang kaba. Kanina, bago siya pinalabas ng mga security guard, narinig niya ang code blue mula sa operating room ni Mang Tomas. Agad niyang sinagot ang tawag. Nina? Ma'am Magda? Nanginginig ang boses ni Nina sa kabilang linya. Halatang umiiyak at nagtatago sa isang sulok. Si Mang Tomas po, nagka-complication sa OR. Sumabog yung tinahi gamit ang bagong stapler. Nasa ECU na po siya ngayon. Critical. Napapikit si Magdalena. Buhay pa ba siya? Opo, pero ma'am. Lalo pang humagulgol si Nina. Inutusan po kami ni Dr. Sebastian na baguhin ang medical records. Pinapalabas niya na may pre-existing condition daw si Mang Tomas, kaya nag-hemorrhage. At ako po ang pinagbibintangan nilang nagkamali sa pag-asikaso bago ang operasyon. Ma'am, baka ipatanggal nila ako. Natatakot po ako. Dumilat si Magdalena. Ang sakit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tiningnan niya ang pinto ng kwarto ni Clara. Siya kamaring kinuyom ang kanyang kamao. Hindi siya pwedeng magtago sa loob ng bahay na ito habang may mga inosenteng nagiging biktima. Huwag kang pumirma sa kahit anong dokumento, Nina. Matigas na utos ni Magdalena. Papunta na ako dyan. Gabi na nang makarating si Magdalena sa Emilio General Hospital. Wala na siyang ID lace, walang suot na pamilyar na uniforme. Ngunit kabisado ng kanyang mga paa ang bawat pasilyo ng gusaling ito. Tumakbo siya patungo sa intensive care unit sa ikatlong palapag. Bago pa siya makapasok sa double doors, hinarang siya ng isang security guard. Pasensya na po, Ma'am Magda. May mahigpit na utos galing kay Dr. Sebastian. Suspended po kayo. Bawal na kayong tumuntong sa restricted areas. Wika ng gwardiya na bakas ang hiya sa muka dahil alam niya kung gaano karespetado ang matandang nurse na ito. Kailangan ko lang makita ang pasyente. Sandali lang ito, pakiusap. Giit ni Magdalena. Ang boses ay nagmamakaawa, ngunit may diin. Bago pa man makasagot ang gwardiya, bumukas ang pinto at lumabas si Nina. Ang batang nurse na tumawag sa kanya. Mabilis itong gumawa ng paraan. Kuya, pinapatawag po kayo sa ER. May nagwawalang pasyente ron. Bilisan nyo. Pagtalikod ng gwardiya, mabilis na hinila ni Nina si Magdalena papasok sa loob ng malamig na ICU. Bumungad kay Magdalena ang ingay ng mga makinang bumubuhay kay Mang Tomas. Ang matandang magsasaka, na noong isang araw, ay masaya pang nagkukwento tungkol sa kanyang mga apo habang inaasikaso niya. Ngayon ay walang malay, putlang-putla, at nakakabit sa ventilator. Sa gilid ng kama, nakaupo ang asawa nitong si Aling Rosa, umiiyak ng walang patid. Nang makita niya si Magdalena, mabilis itong tumayo at hinawakan ang kamay ng nurse. Ang malamig at magaspang na kamay ni Aling Rosa ay nanginginig. Ramdam na ramdam ni Magdalena ang takot sa bawat paghigpit nito. Ma'am Magda, humahagulgol na pakiusap ng matanda. Sabi ng mga doktor, mahina na raw ang asawa ko, kaya nagka-complication sa operasyon. Pero narinig ko silang nagkakagulo kanina. Sumabog daw yung tinahi sa loob. Tulungan niyo po kami, ma'am. Wala kaming kalaban-laban.
Wala kaming pera para ipagtanggol ang sarili namin. Ang mga luhang pumatak sa kamay ni Magdalena ay tila mainit na tingga na bumutas sa kanyang pagtitimpi. Tiningnan niya ang bedside monitor at ang chart na nakasabit. Internal hemorrhage. Hindi sakit ang muntik pumatay kay Mang Tomas, kapabayaan ito. Ang murang surgical stapler na ipinilit ni Sebastian na gamitin kahit walang sapat na quality check ang dahilan ng pagdurugo. Bago pa makapagsalita si Magdalena, bumukas ng malakas ang pinto ng ICU. Pumasok si Dr. Sebastian, kasunod ang mga security guard, at sa likuran nito ay si Clara. Nang makita ni Sebastian si Magdalena, nag-igting ang kanyang panga. Anong ginagawa ng isang suspended na empleyado rito? Ilabas niyo siya. Hindi natinag si Magdalena. Hinarap niya ng diretso ang direktor. Pinipilit mong pagtakpan ang pagkakamali mo, Dr. Sebastian. Muntik nang mamatay ang pasyenteng ito dahil sa depektibong kagamitan na ginamit ninyo para lang makatipid at kumita ng malaki. Gumisi si Sebastian, isang niting puno ng pagmamalaki at kawalang hiyaan. Lumapit siya hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Wala kang mapapatunayan, Magdalena. Mahina ang puso ng pasyente. Nagka-complication siya dahil sa pre-existing condition. Ganyan kahina ang mga charity patients na palagi mong pinagtatanggol. Humarap si Sebastian kay Clara na nakatayo lang sa likuran, tahimik at iniiwasan ang tingin ng kanyang ina. Dr. Clara, malamig na utos ni Sebastian. Ikaw ang gumawa ng incident report. Isulat mo na ang naging sanhi ng internal hemorrhage ay ang underlying hypertension ng pasyente. Walang kinalaman ng equipment natin, clear? Napalunok si Clara. Tumingin siya kay Mang Tomas, pagkatapos ay dumapo ang kanyang mga mata kay Magdalena. Clara, doktor ka, maring sabi ni Magdalena. Pilit kinakatok ang konsensya ng anak. Alam mo ang totoo, nakompromiso ang pasyente dahil sa maling equipment. Kaya mo bang matulog sa gabi na alam mong niloloko mo ang mga taong nagtitiwala sa'yo? Kumuyom ang kamao ni Clara. Sa halip na lumaban, malamig siyang sumagot. Trabaho lang ito, ma. Huwag mo nang palalayan ang sitwasyon. Humarap siya kay Sebastian at tumanggo. Yes, Dr. Sebastian. Gagawa ko po ang report. Parang sinaksak muli si Magdalena. Hindi lang dangal ang ipinagpalit ni Clara, kundi pati na rin ang sinumpaang tungkulin bilang manggagamot. Hinawakan ng 2 security guard si Magdalena sa magkabilang braso. Ilabas niyo ang babaeng yan, at kapag nakapasok pa yan ulit, kayo ang tatanggalin ko. Banta ni Sebastian. Habang kinakaladkad si Magdalena palabas, napadaan sila sa gilid ng isang malaking basurahan ng medical waste malapit sa nursing station ng OR. Naramdaman ni Magdalena na ito ng pagkakataon niya. Sa isang mabilis na pag-iwas, nagkunwari siyang natisod at napahawak sa gilid ng basurahan. Bago pa man siya maitayo ng mga gwardya, mabilis na dinampot ng kanyang mga daliri ang isang lukot at may bahid ng dugong plastic wrapper, ang lalagyan ng ginamit na surgical stapler na itinapon kanina. Itinago niya ito sa loob ng kanyang bulsa. Nang tuluyan siyang mailabas at maiwang nakatayo sa madilim na kalsada sa labas ng ospital, dahan-dahang inilabas ni Magdalena ang lukot na plastic wrapper. Tinapatan niya ng ilaw mula sa kanyang cellphone ang label. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang barcode at batch number na nakaprint doon ay hindi mula sa FDA-approved na supplier ng ospital. Isa itong hindi kilalang brand. Walang sapat na lisensya. Hawak na niya ang unang ebidensya. At ngayon, napagtanto ni Magdalena na hindi na lang ito laban para maibalik ang kanyang anak. Laban ito upang pabagsakin ang isang kriminal na naglalaro sa buhay ng mga walang laban. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-ikot ng mundo, nakaupo si Magdalena sa isang maliit at tagong karinderya sa likod ng Emilio General Hospital. Sa ibabaw ng lumang mesa, inilapag niya ang lukot at may bahid ng dugong plastic wrapper na nakuha niya sa basurahan ng OR. Sa kabilang panig ng mesa ay si Helen,
ang dating head pharmacist ng ospital na napilitang mag-early retirement dahil sa mga bagong patakaran ni Sebastian. Sinuot ni Helen ang kanyang salamin at maiging sinuri ang label at barcode. Magda, hindi dumaan sa FDA ang batch na ito. Mahinang bulong ni Helen, patingin-tingin sa paligid. Ang nakalagay na distributor dito ay MedPrime Solutions. Pamilyar ka ba riyan? Napakunot ang noo ni Magdalena. MedPrime. Yan ang kumpanya ng bio ni Dr. Sebastian. Eksakto, sagot ni Helen. Substandard ang mga ito. Binibili nila ng mura, pero inililista sa inventory ng doble ang presyo. Ibinubulsa nila ang pondo ng ospital habang inilalagay sa panganib ang buhay ng mga pasyente. Pero Magda, hindi mo magagamit ang wrapper na yan bilang ebidensya sa korte. Kailangan mo ng opisyal na record mula sa system ng ospital para patunay ang ginamit na ito. Humigpit ang hawak ni Magdalena sa baso ng tubig. Alam niyang kung mayroon mang nagtatago ng mga peking record, ito ay ang mismong sistema na kontrolado ni Sebastian. Ngunit bilang isang head nurse na nagsilbi sa loob ng mahigit 3 dekada, kabisado niya ang bawat sulok, bawat sikreto, at bawat lumang sistema ng ospital na hindi pinapansin ng mga bagong upong opisyal. Alastos na madaling araw. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang Emilio General Hospital. Habang nakaduty ang karamihan sa mga ward, isang pamilyar na bulto ang tahimik na dumaan sa likurang pinto ng delivery bay. Nakasuot ng itim na jacket si Magdalena, ang mukha ay natatakpan ng mask. Hindi na niya kailangan ng susi. Alam niya kung aling pinto ang may sirang lock dahil ilang taon na niya itong inire-report sa maintenance. Ngunit hindi kailanman inayos ni Sebastian. Dahan-dahan siyang bumaba sa madilim at malamig na basement. Dito nakatago ang archives room, ang imbakan ng mga lumang physical records at ng lumang server terminal na hindi pa tuluyang nadi-decommission ng IT department. Amoy alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya nang buksan niya ang mabigat na pinto. Pinuksan niya ang kanyang flashlight at tinungo ang nag-iisang computer terminal sa sulok. Binuhay niya ito. Umilaw ang screen. Hinihingi ang administrative password. Hindi alam ni Sebastian. Ngunit bago namatay ang orihinal na tagapagtatag na si Don Emilio, pinigyan ito si Magdalena ng master override code para sa mga emergency. Isang code na hindi kailanman binura sa lumang sistema dahil walang sinuman sa bagong management ang nakakaalam nito. Tinakpatakpan niya ang keyboard. EMILIO 1-6-8. Access granted. Mabilis na tinipa ng nanginginig niyang mga daliri ang batch number mula sa wrapper. Batch 88-4-B. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang resulta. Nanlaki ang mga mata ni Magdalena. Hindi lang si Mang Tomas. May 3 pang pangalan na lumabas sa screen. 3 pasyente mula sa charity ward na namatay sa loob ng nakaraang 6 na buwan dahil sa sudden internal bleeding at complications matapos operahan gamit ang mga kagamitan mula sa MedPrime Solutions. Habang binabasa ang mga pangalan ng mga namatay, naramdaman ni Magdalena ang pamasa ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang amang si Don Emilio noong bata pa siya, habang nakatingin sila sa itinatayang gusali ng ospital. Ang ospital na ito ay templo ng buhay, Magdalena. Hindi ito negosyo. Ito ang lugar kung saan ang pinakamahina ay dapat makahanap ng pag-asa. Pinahid ni Magdalena ang kanyang luha. Hindi na ito tungkol lang sa anak niyang si Clara. Hindi na ito tungkol lang sa nawala niyang dangal. Ito ay tungkol sa hustisya para sa mga buhay na ninakaw ng kasakiman. Pinindot niya ang print. Sa tahimik na silid, ang tunog ng lumang printer ay tila kasing lakas ng makina ng truck. Whirr, click-clack, whirr. Bawat pahinang lumalabas ay hakbang papalapit sa pagpapabagsak kay Sebastian.
1, 2, 3. Ngunit bago pa man mailabas ng printer ang huling pahina, biglang naniga si Magdalena. Mula sa pasilyo sa labas ng basement, may narinig siyang mabibigat na yabag ng sapatos. Tuk, tuk, tuk. Papalapit ng papalapit sa pinto ng archives room. Pinigilan ni Magdalena ang kanyang hininga. Pilit niyang inabot ang switch ng printer para patayin ito. Ngunit huli na. Ang huling pahina ay dahan-dahang iniluwa ng makina, kasabay ng malakas na huni nito na nag-etso sa buong pasilyo. Tumigil ang mga yabag sa labas. Isang matalim na sinag ng ilaw mula sa flashlight ang sumilip sa ilalim ng pinto. Sino yan? Isang barito ng boses ng security guard ang umalingaw-ngaw. Narinig ni Magdalena ang kalansing ng mga susi. May tao ba sa loob? Kumuyom ang mga kamay ni Magdalena sa mga mainit pang papel. Napaatras siya papunta sa mga matataas na estante, habang ang seradura ng pinto ay nagsimulang umikot. Bumukas ang pinto ng archives room. Humiwa ang matalim na liwanag ng flashlight sa makapal na dilim ng basement. Naghahanap ng anuman o sinumang naglakas loob na pumasok. Halos hindi huminga si Magdalena. Nakasiksik siya sa pinakamasikip na espasyo sa likod ng isang mataas na estante ng mga lumang pasyente. Yakap-yakap ang mga mainit pang papel na iniluwa ng printer. Rinig na rinig niya ang kalansing ng mga susi ng security guard at ang mabibigat nitong hakbang na palapit sa computer terminal. Sinong nandito? Sigaw ng gwardya. Inililibot ang ilaw. Tumama ang sinag nito ilang pulgada na lang mula sa sapatos ni Magdalena. Nang makita ng gwardya ang bukas na monitor at ang printer, mabilis nitong kinuha ang kanyang radyo. Bas, may nakapasok sa archives. Bukas ang terminal. I-lockdown niya ang lobby at exit gates na yun din. Sa sandaling tumalikod ang gwardya para tingnan ang kabilang pasilyo, alam ni Magdalena na ito na ang kaisa-isang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang gumapang sa sahig, umiwas sa linya ng ilaw at mabilis, ngunit walang ingay na lumabas sa pinto. Tumakbo siya patungo sa dating daanan ng mga janitor na may sirang lock. Isang sikretong lagusan na tanging mga lumang empleyado lang ang nakakaalam. Nang maramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw sa labas ng ospital, saka lang siya nakahinga ng malalim. Hawak niya ang mga ebidensya. Hawak niya ang katotohanang magpapabagsak kay Sebastian. Ngunit ang tagumpay na iyon ay hindi magtatagal. Kinaumagahan, umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Dr. Sebastian sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina. Basag ang isang mamahaling baso sa sahig matapos niya itong ibato sa pader. Nakatayo sa kanyang harapan ang hepe ng security at ang head ng IT department, parehong nakayuko sa takot. Paano nakapasok ang isang tao sa locked basement, ginamit ang lumang system natin, at nagprint ng mga confidential mortality reports nang hindi niyo nakikita sa kamera? Sigaw ni Sebastian. Ang mukha ay namumula sa matinding puot. Sir, nanginginig na sagot ng IT head. Ginamit po ang isang lumang master password. Override code po ito na nakaprogram pa noong panahon ng lolo ninyo. At tungkol po sa camera sa basement, matagal na pong sira ang linya roon dahil hindi na natin ginagamit ang kwarto. Hinampas ni Sebastian ang kanyang mesa. Alam niya kung sino ang gumawa nito. Si Magdalena lang ang nag-iisang tao na may alam sa mga gawin ng kanyang lolo. Si Magdalena lang ang may dahilan para maghanap ng ebidensya tungkol sa mga pekeng kagamitan. Tingnan niyo ang lahat ng CCTV na gumagana kagabi, sa lobby, sa labas, sa ICU. Hanapin niyo ang kahit anong patunay na nasa loob ng ospital ang matandang nurse na yon, utos niya. Ilang minuto ang lumipas. Pinihit ng security head ang laptop paharap kay Sebastian. Sir, wala po tayong footage niya kagabi. Pero, nireview ko po ang footage kahapon nung nagkaaberya sa operasyon. Suspended na po si Magdalena ng oras na ito, pero nakapasok siya sa ICU. Pinanood ni Sebastian ang video. Nakita niya kung paano kinausap ng isang batang nurse ang nakabantay na gwardya
para lisanin nito ang pwesto at kung paano nito hinila si Magdalena papasok sa restricted area. Isang malamig at demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Hindi man niya mahuli si Magdalena sa pagnanakaw ng dokumento, may nahanap naman siyang perpektong paraan para baligtarin ang sitwasyon. 10:00 ng umaga. Nakatayo si Magdalena sa gilid ng isang tindahan sa kabilang kalsada, nakatanaw sa entrance ng Emilio General Hospital. Naghihintay siya ng text mula kay Nina tungkol sa kalagayan ni Mang Tomas. Hindi siya mapakali. Nakatago sa loob ng kanyang bag ang mga papeles. Naghihintay lang siya ng tamang oras para dalhin ito sa Department of Health. Ngunit sa halip na text, isang nakakabining wang-wang ng sirena ang bumasag sa kaabalahan ng umaga. 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa mismong tapat ng ospital. Kumabog ang dibdib ni Magdalena. Lumapit siya ng bahagya, nakisiksik sa mga nag-uusyosong tao sa labas ng gate. Mula sa glass doors ng lobby, lumabas si Dr. Sebastian. Kasunod niya ang ilang opisyal ng pulis at sa gitna nila ay isang pamilyar na bulto na umiiyak at nagmamakaawa. Si Nina. Nakasenyas ang mga kamay ng batang nurse, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang uniforme ay gusot, ang mukha ay basang-basa ng luha. Wala po akong ginagawang masama. Dr. Sebastian, parang awa niya nga po. Pamilya ko lang ang bumubuhay sa akin. Hagulgon ni Mina, lumuluhod na sa harap ng direktor. Ngunit nagbingi-bingihan si Sebastian. Humarap siya sa mga pasyente at staff na nanonood. Ginamit ang pagkakataon para magbigay ng pahayag. Pasensya na sa abala, lahat. Ngunit ang administrasyon ko ay walang puwang para sa mga empleyadong nagnanahaw ng gamot at kagamitan ng ospital. Ang nurse na ito ay nahuling nagpapasok ng mga tagalabas sa ICU. At ngayon lang, natuklasan namin na siya ang nagtamper sa mga kagamitan ni Mang Tomas, kaya nagkakomplikasyon ang pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Magdalena. Kinilabutan siya sa antas ng kasamaan ni Sebastian. Hindi lang nito pinagtatakpan ang sariling kasalanan, ipinapasa pa nito ang sisi sa isang inosenteng tao na walang kalaban-laban. Ginamit ni Sebastian ang pagtulong ni Nina kay Magdalena bilang patunay na may sabotaheng naganap. Nais hakbangin ni Magdalena ang kalsada. Nais niyang tumakbo papunta doon, sumigaw na nagsisinungaling si Sebastian na siya ang pumasok sa ICU. At may hawak siyang ebidensya ng korupsyon ng direktor. Ngunit, natigilan siya nang makita ang isa pang bulto na nakatayo sa likuran ni Sebastian. Si Clara. Nakatayo lang ang kanyang anak. Tahimik na pinapanood ang inosenteng kapwa medical worker na sirain ng buhay. Alam ni Clara na hindi si Nina ang may kasalanan. Alam ni Clara na ang kagamitan ni Sebastian ang dahilan. Ngunit, nanatiling tikom ang bibig ng chief resident, ipinagpapalit muli ang katotohanan para sa kanyang posisyon. Bumaon ang mga kuko ni Magdalena sa kanyang palad, hanggang sa halos magdugo ito. Kung lalabas siya ngayon at aamin, huhulihin siya ni Sebastian. Kukunin ng mga pulis ang kanyang bag, mawawala ang mga dokumentong nakuha niya kagabi. Makakalaya si Nina, oo. Ngunit mapapawalang sala si Sebastian ng tuluyan. Walang makakamit na hustisya ang 4 na pasyenteng namatay. Patuloy nakikita ang pamilya ni Sebastian sa pagpatay ng mga inosente. Kailangan niyang pumili. Isang pagpili na dudurog sa kanyang puso bilang isang ina at isang nurse. Habang ipinapasok si Nina sa likod ng police car, nagtama ang mga mata ng batang nurse at ni Magdalena na nasa kabilang kalsada. Puno ng takot, pagmamakaawa at kalituhan ang tingin ni Nina. Bakit hindi siya tinutulungan ng taong ginawa niya ng pabor? Isang mainit na luha ang tumulo sa pisngi ni Magdalena. Hinawakan niya ng mahigpit ang strap ng kanyang bag. Sa halip na tumawid, umatras siya palayo. Umatras siya papunta sa dilim. Patawad, Mina, bulong ng kanyang isip. Patawad. Tuluyang umandar ang sasakyan ng pulis. Dala ang isang inosenteng biktima ng kapangyarihan.
Nakita ni Magdalena ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naintindihan na niya ngayon. Ang kabutihan at pananahimik ay hindi kayang talunin ang ganitong klaseng kasamaan. Upang iligtas si Nina, upang iligtas ang ospital, at upang mabawi ang kaluluwa ng kanyang anak na si Clara, kailangan niyang lumaban ng walang awa. Kailangan niyang wasakin si Sebastian Emilio mula sa mismong kinatatayuan nito. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nag-type ng mensahe. Helen, huwag muna nating ibigay sa DOH ang mga papel. May iba akong gagawin. Sa gitna ng kaguluhang nangyayari sa Emilio General Hospital, humahanap ng kapayapaan si Magdalena sa loob ng isang lumang simbahan sa Quiapo. Ito ang lugar kung saan madalas siyang tagpuin ng kanyang yumaong amang si Don Emilio noong nabubuhay pa ito, malayo sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Umupo siya sa isa sa mga walang laman na pew malapit sa altar, nakatingin sa nakapako sa krus, humihingi ng tawad sa pagtalikod niya kay Mina kanina. Naramdaman niya ang isang presensya na dahan-dahang umupo sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang pamilyar na amoy ng lumang leather at black coffee ay sapat na para makilala ang matandang bisita. Nabalitaan ko ang nangyari sa ospital kaninang umaga. Mababa at malat na boses ng isang lalaki ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Magdalena. Si Attorney Ignacio, ang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Sa kabila ng katandaan, nananatiling matikas ang tindig nito, suot ang kanyang kinagawiang gray suit. Siya ang kaisa-isang tao, bukod kay Magdalena, na nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Nahuli nila ang batang Nurse Ignacio. Basag na tinig ni Magdalena. Ang mga mata ay namamaga sa pinipigilang iyak. Ginawa siyang scapegoat ni Sebastian para pagtakpan ang kapabayaan niya. At ako, tumalikod ako. Gusto kong sumigaw kanina na nagsisinungaling siya. Pero kung ipapakita ko ang ebidensyang nakuha ko ng maaga, baka masira ko ang tanging paraan para mabigyan ng totoong hustisya ang mas marami pang namatay. Bumuntong hininga si Ignacio. Nauunawaan ang bigat na dinadala ng matandang nurse. Ganyan din ang pakiramdam ni Don Emilio noon. Nang ipagpalit niya ang karapatan mo bilang anak para maprotektahan ang tahimik na pangalan ng kanyang pamilya. Isang pagpili na pinagsisihan niya hanggang sa huling hininga niya sa hospital bed. Mapait na ngumiti si Magdalena. Nangyari na ang nangyari. Tinanggap ko ang pagiging nurse, ang pagiging anino, dahil iyon ang tama para hindi magkagulo. At ginawa ko yon para kay Clara, para lumaki siyang walang bitbit na eskandalo. Kinuha ni Ignacio mula sa bulsa ng kanyang suit ang isang lumang fountain pen, ang paboritong panulat ni Don Emilio na palaging nakasabit sa bulsa ng white coat nito noon. Dahan-dahan niya itong inabot kay Magdalena. Nang maramdaman ng mga daliri ni Magdalena ang malamig na metal, muling gumalik ang mga alaala. Ang mga panahong palihim siyang binibisita ng kanyang ama, tinuturuan siyang magsulat ng reseta kahit bata pa siya. Alam ng ama mo na ang kanyang lehitimong pamilya ay unti-unti nang nilalamon ng kasakiman bago pa man siya mamatay, seryosong sabi ni Ignacio. Kaya bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng isang dokumento, isang pulang sobre na mahigpit na nasa kustodya ko hanggang ngayon. Hindi nga ito ipinabigay sa iyo noon, dahil alam niyang gusto mong mamuhay ng tahimik. Pero bago siya nalagutan ng hininga, sinabi niya sa akin, Ignacio, kapag dumating ang araw ng ospital, ay naging pugad na ng mga buwetre, ibigay mo ito sa aking tunay na tagapagmana. Napakunot ang noo ni Magdalena. Pilit inuunawa ang sinasabi ng abogado. Ano ang nilalaman ng pulang sobre, Ignacio? Hindi ko kailangan ng pera nila. May dangal ang pagiging mahirap, alam mo yan? Hindi niya iniwan sa'yo ang yaman niya bilang pambayad utang sa pananahimik mo, Magdalena. Makahulugang sagot ng matandang abogado. Iniwan niya sa'yo ang kapangyarihan. Isang sandata na kayang patumbahin ang sinuman sa kanila na lalabag sa kanyang mga prinsipyo at wawasak sa ospital. Tumitig si Magdalena sa krus.
Ang isip ay ginugulo ng isang matinding digmaan. Isang pulang sobre, isang sandata. Ngunit kung gagamitin niya ito at bubuksan ang katotohanan, mabubunyag sa buong mundo na siya ay isang Emilio. Malalaman ni Clara na ang inang ikinahiya nito ay hindi lang isang hamak na nurse, kundi ang totoong nagmamay-ari ng kapangyarihang matagal na nitong pinapangarap. Hindi ko magagawa, mahinang sagot ni Magdalena. Ibinalik niya ang panulat kay Ignacio at pilit na iniwas ang paningin. Kung ilalabas ko ang katotohanan tungkol sa akin, tuluyan ng masisira ang relasyon namin ni Clara. Iisipin niyang pinagmuha ko siyang tanga buong buhay niya. Pakalalo lang siyang lumayo sa akin. At hahayaan mo na lang bang tuluyang sirain ng apo sa tuhod ng ama mo ang ospital? Hahayaan mong manatili sa kulungan ang inosenteng nurse na yon dahil takot kang magalit ang anak mo? Diin ni Ignacio, ang boses ay bahagyang tumaas, ngunit pino pa rin. Magdalena, minsan, ang totoong pagmamahal ng isang ina ay ang pagwawasto sa pagkakamali ng anak, kahit pa ang maging kapalit nito ay ang mismong paglayo nila. Hindi sumagot si Magdalena. Yumuko siya. Ang mga luha ng kalituhan ay pumatak sa kanyang kandungan. Tama si Ignacio, pero naduduwag siyang mawala ng tuluyan si Clara. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa hustisya? Habang nilalabanan niya ang sariling emosyon sa gitna ng sagradong katahimikan, biglang nag-vibrate ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang telepono. Tiningnan niya ang screen. Isang text message mula kay Clara. Matagal lang hindi siya tinitext ng kanyang anak, simula noong gabi ng kanilang pag-aaway, maliban kung may kailangan ito. May mabigat na kaba sa kanyang dibdib nang buksan niya ang mensahe. Ma, nasaan ka? Anong mga papeles ang tinatago mo? Nandito si Dr. Sebastian sa bahay natin ngayon, kasama ang security guard ng ospital. Hinahalungkat nila ang kwarto mo. Nanlamig ang buong katawan ni Magdalena. Halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi lang siya tinutugis ni Sebastian sa trabaho. Pinasok na nito ang mismong sagradong espasyo ng kanyang pamilya. At si Clara na dapat ay nagpoprotekta sa kanilang tahanan, ay walang nagawa o baka hinayaan lamang ang mga itong babuyin ang kanilang bahay para hanapin ang mga ninakaw niyang dokumento kagabi. Dahan-dahan tumayo si Magdalena mula sa pagkakaupo. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng awa sa sarili at pag-aalinlangan. Ngayon ay biglang nag-iba ng kislap. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at purong pot. Ignacio, tawag niya sa abogado na nagsisimula ng maglakad palayo sa aisle ng simbahan. Lumingon ang matanda. Hawakan mo munang mabuti ang pulang sobre. Mariing utos ni Magdalena. Ang boses ay hindi na nanginginig. Nagtataglay na ito ng awtoridad na 3 dekada niyang ibinaon. Baka kailanganin na natin yan. Nakatayo si Clara sa hamba ng pinto ng maliit na kwarto ng kanyang ina. Walang magawa habang 2 malalaking security guard ng Emilio General Hospital ang walang awang naghahalungkat ng mga gamit. Lumipad ang mga lumang uniporme ni Magdalena, ang mga lumang litrato, at ang mga natuping kuumot papunta sa sahig. Sa gitna ng magulong kwarto, nakapamewang si Dr. Sebastian. Madilim ang mukha at pilit na naghahanap ng anuman na magdidiin sa matandang nurse. Dr. Sebastian, sumusobra na po yata kayo. Naninghinig ang boses ni Clara. Kakasend niya lang ng text message sa kanyang ina. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang cellphone. Wala kayong search warrant. Trespassing na itong ginagawa niyo sa bahay namin. Lumingon si Sebastian. Isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinaalalahanan lang kita, Dr. Clara. Ang nanay mo ay nagnakaw ng confidential files ng ospital. Kung gusto mo siyang ipagtanggol na yon, pwede kitang isama sa kasong isasampa ko sa kanya. Gusto mo ba yon? Natigilan si Clara. Kilala niya si Sebastian, isang taong kayang sirain ang buhay ng kahit sino, gamit ang pera at impluwensya. Ngunit habang nanonood siya sa mga gwardyang sumisilip sa ilalim ng kama,
Naalala niya ang isang lumang gawi ng kanyang ina. Tuwing may mahalagang dokumento o ipon si Magdalena, hindi na ito inilalagay sa aparador. Itinatago niya ito sa likod ng malaking kahoy na krusiho na nakasabit sa dingding malapit sa bintana. Nakita ni Clara na papalapit ang isang gwardiya sa direksyon ng krusiho. Mabilis siyang humakbang, nagkunwaring natisod sa mga nagkalat na damit at sumandal sa dingding na yon. Habang nadiingay siya at pilit na inaayos ang sarili, palihim na kinapa ng kanyang kamay ang likuuran ng krusiho. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang makapal na brown envelope na nakadikit doon gamit ang tape. Mabilis niya itong hinila at isinuksok sa ilalim ng suot niyang scrub suit jacket. Eksakto bago lumingon si Sebastian. "Wala po kaming mahanap, sir." Balita ng isang gwardiya makalipas ang ilang minuto. Bumuntong hininga ng malakas si Sebastian, halatang dismayado. Tiningnan niya si Clara mula ulo hanggang paa bago naglakad palabas. "Sabihin mo sa nanay mo, hindi siya makakapagtago habang buhay. I'll see you at the hospital, Chief Resident." Nang makalabas ang mga sasakyan nila Sebastian, mabilis na isinara at inilak ni Clara ang pintuan ng bahay. Dinala niya ang sobre sa hapagkainan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang punitin niya ang dulo nito. Bumagsak sa ibabaw ng mesa ang isang lukot at may bahid ng dugong plastic wrapper ng isang surgical stapler. Kasunod nito ay ang mga opisyal na printout mula sa archives ng ospital. Binasa niya ang mga nakasulat. Batch number 884-B. Distributor, MedPrime Solutions. Walang FDA approval. Subalit, ang mas nagpadurog sa kanyang mundo ay ang pahina, kung saan nakasulat ang mga pangalan. 3 pasyente mula sa charity ward. Lahat ay namatay sa loob ng 6 na buwan dahil sa sudden internal hemorrhage matapos ang operasyon. At sa pinakababa ng listahan, isang handwritten note ng kanyang ina. "Mang Tomas, nasa ICU. Kaparehang depektibong kagamitan." Nabitawan ni Clara ang papel. Parang naubusan ng hangin ang kanyang mga baga. Hindi baliw ang kanyang ina. Hindi ito nagmamatigas lang. Nagsasabi ito ng totoo. Ang kagamitang ipinagmamalaki ni Sebastian ay pumapatay ng mga inosenteng pasyente. At si Nina, ang batang nurse na ipinakulong kanina, ay walang kasalanan. Isang nakakasukang katotohanan ang sumampal kay Clara. Pumanig siya sa isang mamamatay tao. At kapalit ng ambisyon, siya mismo ang pumirma upang patahimikin ang nag-iisang taong sumusubok na iligtas ang mga pasyenteng iyon, ang sarili niyang ina. Kinahapunan, mabilis na tinahak ni Clara ang pasilyo ng ospital patungo sa opisina ng direktor. Pagpasok niya, agad niyang inilak ang pinto. Nakaupo si Sebastian sa kanyang leather chair, kalmadong umiinom ng kape. Inihampas ni Clara ang mga kopya ng dokumento sa ibabaw ng mesa ni Sebastian. "Totoo ba ito? Ginamit mo ang mga charity patients bilang trial para sa mga mumurahing kagamitan ng kumpanya ng bayaw mo?" Sumulyap si Sebastian sa mga papel, walang kahit anong bakas ng gulat o takot. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palapit sa bintana, pinagmamasdan ang view ng lungsod. "Ang ingay mo, Clara," malamig na sagot nito. "Sila ay mga charity cases, mga taong pabigat sa lipunan. Wala silang pambayad, kaya binigyan natin sila ng libreng kama at operasyon. May karapatan tayong gamitin sila. We did them a favor." Kinilabutan si Clara sa narinig. "Doktor tayo, Sebastian! Sinumpaan nating magligtas ng buhay, hindi maging berdugo ng mga mahihirap." Humarap si Sebastian. Nag-igting ang panga at mabilis na lumapit kay Clara. Tinitigan niya ito ng matalim. Ang mga mata ay puno ng pagbabanta. "Huwag kang magmalinis sa harapan ko. Pumirma ka sa suspension order ng nanay mo, di ba? Kung ilalabas mo yung mga papel na yan, tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Sabwat tayo, Clara. Kung babagsak ako, ibabagsak din kita. Tatanggalan kita ng lisensya.
Kukunin ko ang posisyon mo bilang chief resident at sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ang nanay mo. Umatras si Clara, parang sinampal ng paulit-ulit. Nakita niya ang tunay na demonyo sa likod ng malinis na white coat ni Sebastian. Para sa lalaking ito, ang mga mahihirap ay hindi tao. At ganun din ang tingin nito sa kanya at sa kanyang ina. Ginamit lang siya nito bilang kasangkapan. Umalis si Clara sa opisina na parang isang lutang na kaluluwa. Nagtago siya sa loob ng tahimik na doctor's lounge at nilock ang pinto. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Suot niya ang malinis at pangarap niyang white coat, ang simbolo ng kanyang pag-angat sa lipunan. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa kanang bulsa nito, napahagulgol siya. May maliit na tahi dun, gawa ng karayom at sinulid. Naalala niya ang gabing, nagpuyat ang kanyang ina sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanilang bahay. Matiyagang tinatahi ang punit na bulsa dahil wala silang pambili ng bagong coat para sa kanyang residency. Para magmukha kang kagalang-galang, anak, nakanghiting sabi ni Magdalena noon. Kahit pagod na pagod galing sa ospital, ang kagalang-galang na coat na ito. Ipinagpalit niya ang dignidad ng babaeng nagdahi nito para lang mapabilang sa mundo ng mga halimaw. Hinubad ni Clara ang coat, itinapon sa sahig at napaluhod. Umiyak siya ng walang tinig, nandidiri sa sarili, puno ng pagsisisi at sakit na bumabaon hanggang sa buto. Ngunit ang kanyang oras para magluksa sa kanyang pagkakamali ay naputol. Tumunog ang intercom sa loob ng lounge. Boses iyon ng sekretary ni Sebastian. Dr. Clara, pinapatawag po kayo ni Dr. Sebastian. May emergency disciplinary board meeting bukas ng 8:00 ng umaga. Kailangan daw po ninyong dalhin ang inyong ina. Kinuha ni Clara ang kanyang cellphone. May pumasok na text message mula kay Sebastian. Bring your mother tomorrow. Testify that she manipulated the equipment to frame me. Or say goodbye to your medical license and watch her rot in jail. Madilim ang kalangitan at nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Tila nakikisimpatya sa bigat ng araw na yon para kay Magdalena. Nakatayo siya sa labas ng Emilio General Hospital. Wala na ang kanyang pamilyar na puting uniporme. Suot niya ngayon ay ang simpleng itim na bestida na lalong nagpalitaw sa tapang na matagal na niyang ibinaon. 7:30 ng umaga. Kalahating oras na lang bago ang tinawag ni Sebastian na emergency disciplinary board meeting. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ika-5 palapag patungo sa boardroom, walang sinuman ang naglakas loob na bumata sa kanya. Umiwas ng tingin ang mga doktor at nurse na nakasalubong niya, takot na madamay sa galit ng pamunuan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa malalaking pinto ng boardroom, hinarang siya ng 2 matipunong security guard. Mula sa gilid ng pasilyo, lumabas si Dr. Sebastian. Nakangisi ito, suot ang kanyang mamahaling dark blue suit. Hawak ang isang baso ng kape na tila walang pinoproblema sa mundo. Senyalis niya sa mga gwardiya, lumayo ang mga ito, ngunit nanatiling nakabantay sa magkabilang dulo ng hallway para walang ibang makapasok. Sana nagdala ka ng sapat na kahon para sa mga natitira mong gamit sa locker, Magdalena. Malamig at mapang-uyang na panimula ni Sebastian. Huminto si Magdalena, seryosong sinalubong ang matalim na paningin ng direktor. Wala akong balak mag-empake, Dr. Sebastian. Nandito ako para tapusin ang kasamaang ginagawa mo sa ospital na ito. Isang halahak ang kumawala sa bibig ni Sebastian. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. Talaga ba? Akala mo ba matatakot ako sa ilang pirasong papel na ninakaw mo kagabi? Hayaan mong bigyan kita ng isang pabor, Magdalena. Isang huling alok para hindi ka tuluyang mabulok sa kulungan. Ibinaba ni Sebastian ang kanyang boses. Ang tono ay naging seryoso at puno ng lason. Akin na ang mga dokumento. Ngayon din. Ibigay mo sa akin ang kopya ng batch numbers at mortality reports. At kapalit niyan, palalayain ko ang paborito mong nurse na si Mina.
Aatrasin ko ang kaso laban sa kanya. Umidting ang panga ni Magdalena. Inaasahan na niya ito. At kapalit ng kalayaan niya, amin ka sa harap ng board na yon, sagot ni Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Amin ka na ikaw ang nagnakaw ng pondo ng ospital, na ikaw ang nagtamper ng equipment dahil bitter ka sa bagong pamunuan. Tatanggalan ka ng lisensya, mababan ka sa buong medical field at aalis ka ng tahimik. Deal? Para kay Magdalena, ang alok na yon ay isang sumpa. Hinihingi ni Sebastian na isuko niya hindi lang ang kanyang lisensya, kundi ang mismong dangal na iningatan niya sa loob ng 35 taon. Ngunit kapalit yon ng kalayaan ng isang inosenteng tao. Hindi ko ipagpapalit ang katotohanan, mariing sagot ni Magdalena. Kung aamin ako, mapapalaya nga si Nina. Pero paano ang susunod na mga pasyente? Ilang mang tumas pa ang papatayin mo para lang kumita ang kumpanya ng bayaw mo. Hindi ako papayag na maging kasabwat sa mga pagpatay mo. Nawala ang ngisi sa mukha ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Hindi siya sanay na sinusuway, lalo na ng isang taong tingin niya ay mababa ang antas. Matigas talagang ulo mo, matanda ka, bulong ni Sebastian. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa, may pinindot doon, at iniharap ang screen kay Magdalena. Napakurap si Magdalena. Sa screen ay isang draft ng isang formal na letter of complaint, naka-address sa Medical Board of the Philippines at sa pulisya. Ngunit ang pangalan na nakasulat bilang pangunahing suspect ay hindi ang sa kanya. Pangalan yon ni Dr. Clara. Kung hindi mo tatanggapin ang alok ko, Magdalena, hindi lang si Nina ang mabubulok sa kulungan. Malamig at walang awang banta ni Sebastian. Ipapakita ko sa board ang mga peking emails at bank transfers na nagpapatunay na ang anak mo, ang magaling mong chief resident, ang nag-utos na bumili sa MedPrime Solutions para makakuha ng kickback. Nanlaki ang mga mata ni Magdalena. Naramdaman niya ang matinding panlalamig na umakyat mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Nagsisinungaling ka! Walang kinalaman ang anak ko rito. Niloloko mo lang siya. Sinong maniniwala sa'yo? Nakangising sagot ni Sebastian, ninamnam ang takot sa muka ng matanda. Ang pirma niya ay nasa suspension order mo. Alam ng lahat na may lamat ang relasyon niyo. Napakadaling palabasin na siya ang utak ng sabotahe at ginamit ka lang niya. Sa oras na ipasa ko ito, sira ang lisensya ng anak mo. Babagsak siya sa kulungan. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng pagpapakamartir mo, mawawalang saysay. Parang huminto ang oras para kay Magdalena. Tila, hiniwa ng isang matalim na patalim ang kanyang dibdib. Ito ang pinakamasakit na suntok. Ginamit ni Sebastian ang kaisa-isang bagay na kahinaan niya. Ang kanyang pagiging ina. Ang kanyang anak. No-win choice. Kung ibibigay niya ang ebidensya, magpapatuloy ang demonyong ito sa pagpatay ng mga pasyente at mawawalan ng hustisya ang mga namatay. Ngunit kung lalaban siya, ibabagsak ni Sebastian ang buong buhay at kinabukasan ni Clara. Nakita ni Sebastian ang panginginig ng mga kamay ni Magdalena. Napangiti siya ng tagumpay. You see, Magdalena? Sa mundong ito, walang pwesto ang mga nagmamalinis. Ang mga taong nasa baba na tulad mo ay ginawa lang para sumunod. Kaya mamaya sa loob ng boardroom, kapag tinawag kita, alam mo na ang sasabihin mo. Tinalikuran ni Sebastian si Magdalena at naglakad papasok sa boardroom, iniwan ang matandang nurse na nakatayo mag-isa sa malamig na pasilyo. Bumigat ang paghinga ni Magdalena. Pumatak ang isang luha mula sa kanyang mata. Sa buong buhay niya, tinuruan siya ng lipunan na ang pagtitiis at hiya ay isang porma ng lakas. Na ang pananahimik para protektahan ang pamilya ay sapat na. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang patuloy niyang pag-atras, ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga halimaw na tulad ni Sebastian para apakan sila. Ang kanyang pagpaparaya ay hindi sumagip sa kanyang anak. Inilagay pa nito si Clara sa kamay ng isang masamang tao. Pinunasan ni Magdalena ang kanyang luha.
Nawala ang panghinginig ng kanyang mga kamay. Sa halip na matakot, isang nakakapasong galit at determinasyon ang sumiklab sa kanyang kaluluwa. Kung gusto ni Sebastian na saktan ang kanyang anak, hindi na siya magiging isang hamak na nurse lang na tatanggap ng parusa. Dumukot siya sa kanyang bag at inilabas ang kanyang cellphone. Mabilis siyang nag-dial ng isang numero. 3 ring lang at sinagot ito sa kabilang linya. Magdalena? Boses ni Attorney Ignacio. Huminga ng malalim si Magdalena, itinutuwid ang kanyang likod. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang boses. Attorney Ignacio, malamig at may awtoridad na utos niya, isang tono na matagal na panahon na niyang ibinaon kasama ng nakaraan. Dalhin mo na ang pulang sobre dito sa ospital. Ngayon din. Malamig ang hangin mula sa aircon sa loob ng executive boardroom sa ika-10 palapag ng Emilio General Hospital. Ngunit tila mas nakakapaso ang tensyon na bumabalot sa buong silid. Sa mga dingding ng malawak na kwarto ay nakasabit ang malalaking painting ng mga naging direktor ng ospital. Sa pinakagitna ay ang larawan ni Don Emilio, ang tagapagtatag, na nakatingin sa buong kwarto na tila isang tahimik na saksi sa mga nangyayari. Nakaupo sa paligid ng isang mahabang mahogany table ang mga miyembro ng disciplinary board, mga batikang doktor, board of directors, at mga senior executives. Karamihan sa kanila ay halatang takot kay Sebastian, habang ang ilan ay tahimik na nakikiramdam kung saan ihihihip ang hangin. Sa kabisera, prenteng nakaupo si Dr. Sebastian. Maluwag ang pagkakatali ng kanyang necktie, may maangas na tindig, at hawak ang isang laser pointer. Sa kabilang dulo ng kwarto, nakaupo si Magdalena sa isang maliit na silya na tila inilaan para sa isang kriminal na nililitis. Wala siyang kasamang abogado. Wala siyang suot na puting uniforme na sumisimbolo sa kanyang 35 taong serbisyo. Suot lamang niya ang isang simpleng itim na bestida. Ngunit sa kabila ng pag-iisa, hindi siya nakayuko. Tuwid ang kanyang likod, nakapatong ang 2 kamay sa kanyang kandungan, at kalmado ang kanyang paghinga. Tiningnan niya ng saglit ang larawan ng kanyang ama sa pader. Humuhugot ng lakas mula sa alaalang-alam niyang ipinaglalaban niya ngayon. Ladies and gentlemen of the board, panimula ni Sebastian. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mikropono. Pinasadya ang tono upang magmukhang propesyonal at puno ng peheng panghihinayan. Nandito tayo ngayon dahil sa isang nakakabigong pangyayari. Isang empleyado na pinagkatiwalaan ng ospital na ito sa loob ng 3 dekada ang siya pang nagtaksil sa atin at naglagay sa panganib sa buhay ng ating mga pasyente. Pinindot niya ang remote. Nag-flash sa malaking screen ang mga pekeng logs ng computer system, edited na CCTV footage na nagpapakita ng anino malapit sa storage room at mga dokumentong ginawa-gawa lamang ng kanyang mga tauhan. Si Head Nurse Magdalena ay hindi lang nahuling nagnanahaw ng confidential files kagabi. Patuloy ni Sebastian, umiiling-iling na tila isang biktima. Natuklasan din natin na siya mismo ang nagtamper sa mga surgical stapler na ginamit sa pasyenteng si Mang Tomas upang palutangin na depektibo ang mga bagong kagamitan ng ospital. Isang desperadong sabotahe, dahil hindi niya matanggap na sinuspende ko siya dahil sa kanyang insubordination. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. May mga umiling, may mga nagbigay ng mapanghusgang tingin kay Magdalena. Sa bawat salitang binibitawan ni Sebastian, unti-unting kinakatay ang malinis na pangalan at sakripisyo ng matandang nurse. Ngunit hindi pumalag si Magdalena. Hindi siya sumigaw na sinungaling si Sebastian. Hindi siya umiyak o nagmakaawa tulad ng inaasahan ng marami. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang dignidad ay naging isang pader na hindi matinag ng mga kasinungalingan. Hinihintay niya lang ang tamang oras. Hinihintay niya si Ignacio para patunayan sa inyo na hindi ito personal na atake o imbento lamang ng administrasyon. Nung umisi si Sebastian, nilalasap ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Tinawag ko ang nag-iisang taong mas nakakakilala sa kanya kaysa kaninuman.
Isang taong handang unahin ang sinumpaang tungkulin bilang doktor at ang dangal ng ospital na ito kaysa sa personal niyang ugnayan. Tumingin si Sebastian sa mabibigat na pinto ng boardroom. Dr. Clara, please come in. Bumukas ang pinto. Pumasok si Clara. Suot niya ang kanyang malinis na white coat. Bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila pagpukpok ng martilyo sa kanyang sariling konsensya. Namumutla siya, may pang-inginig sa kanyang mga daliri at mabigat ang kanyang paghinga. Habang naglalakad siya patungo sa witness podium na nasa gitna ng silid, kinailangan niyang dumaan sa mismong harapan ng inang nakaupo sa silya ng nasasakdal. Nagtama ang kanilang mga paningin. Inaasahan ni Clara na makakakita siya ng galit, pagkadismaya o puot sa mga mata ng kanyang ina. Inaasahan niyang susumbatan siya nito sa pamamagitan ng titig dahil sa ginawa niyang pagtalikod. Ngunit wala. Ang tanging nakita ni Clara sa mga mata ni Magdalena ay isang malalim, tahimik at wagas na pagmamahal. Isang titig na puno ng pagpapatawad at habag. Isang mensaheng hindi kailangan ng salita. Kahit anong sabihin mo ngayon, anak, naiintindihan ko. Iligtas mo ang sarili mo. Ako na ang sasalo sa galit ng mundong ito. Parang piniga ng buong lakas ang puso ni Clara. Ang pagparayang iyon ng kanyang ina ang pinakamasakit na sandatang bumaon sa kanyang kaluluwa. Mas gugustuhin pa niyang sampalin siya nito ng paulit-ulit kaysa makita ang walang hanggang pag-ibig ng isang magulang na handang mamatay para sa ambisyon ng anak. Naramdaman ni Clara ang init ng mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit pilit niya itong pinigilan. Nakarating si Clara sa podium. Lumapit si Sebastian at inilapag sa kanyang harapan ang isang pirasong papel. Ang inihandang salaysay na nagdidiin kay Magdalena. Bago lumayo si Sebastian para bumalik sa kanyang upuan, huminto siya sa gilid ni Clara. Palihim nitong tiningnan ng matalim ang batang doktor at bumulong ng halos walang tunog. Read it, or both of you will burn. Isang babala na kapag hindi niya binasa ang nakasulat doon, pareho silang mag-ina na wawasakin nito. Humawak si Clara sa magkabilang gilid ng podium. Malamig ang kanyang mga pawis. Pinuksan ng assistant ang mikropono sa kanyang harapan. Umalingaw-ngaw ang mahinang feedback nito sa buong silid. Ang lahat ng mata sa boardroom, pati na ang larawan ni Don Emilio, ay nakatutok sa kanya. Tumingin si Clara sa papel na naglalaman ng mga kasinungalingan. Tumingin siya kay Sebastian na nakangising naghihintay ng kanyang panalo. At sa huli, bumaling ang kanyang paningin kay Magdalena, ang babaeng nagtahi ng bulsa ng kanyang white coat gamit ang nanlalabong mga mata sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang babaeng umako ng lahat ng hiya para lang makatuntong siya sa pedestal na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang hawak ang papel. Ibinuka niya ang kanyang mga labi, idinikit sa mikropono, ngunit walang anumang salitang lumabas. Tahimik ang buong boardroom. Hinihintay ang pinal na hatol mula sa mismong anak ng nasasakdal. Ang bawat segundo sa loob ng boardroom ay tila isang oras ng nakabibinging katahimikan. Ang pawis ni Clara ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang noo, ngunit hindi nga inalis ang kanyang paningin sa kanyang ina. Dahan-dahang binitawan ni Clara ang papel na ibinigay ni Sebastian. Sa halip na basahin ang kasinungalingan, pinunit niya ito sa gitna. Isang tunog na parang kidlat na bumasag sa tensyon ng silid. Hindi, mahinang bulong ni Clara sa mikropono. Ngunit unti-unti itong lumakas. Hindi po totoo ang nakasulat sa papel na ito. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Clara, anong ginagawa mo? Madiin na otoridad na babala nito. Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Humarap si Clara sa buong board of directors. Ang kanyang boses ay naging matatag. Puno ng tapang na hindi kailanman nakita ng sinuman sa kanya. Ang aking ina, si Head Nurse Magdalena, ay walang ninakaw. Ang lahat ng dokumentong ipinakita ni Dr. Sebastian ay peke.
ang totoo. Ang ospital na ito ay gumagamit ng mga substandard na surgical equipment mula sa MedPrime Solutions. Ang kumpanyang pag-aari ng bayaw mismo ni Dr. Sebastian, isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid. Ang mga board members ay nagpalitan ng naguguluhang tingin. Nababaliw na ang batang ito, sigaw ni Sebastian. Tumayo at akmang lalapitan si Clara upang hilahin ito palayo sa mikropono. Huwag niyo siyang pakinggan. She's mentally unstable and biased towards her mother. Ngunit hindi na napigilan si Clara. Tingnan niyo ang inyong mga monitor, sigaw niya. Sa isang mabilis na pagpindot ni Clara sa kanyang daladalang tablet na nakasync sa sistema ng ospital, ipinasa niya ang lahat ng mga files na nakuha ni Magdalena sa archives room. Ang listahan ng mga namatay, ang resibo ng mga peking kagamitan, at ang mismong email correspondence ni Sebastian sa kanyang bayaw. Ito ang ebidensya, patuloy ni Clara, habang tumutulo ang kanyang mga luha ng kaluwagan. Si Nina ay inosente. Si Mama ay inosente. Ang tunay na kriminal dito ay ang taong nakaupo sa kabisera ng hapag na ito. Mabilis na tumayo ang isa sa mga senior board member at lumapit sa screen. Ang kanyang muka ay namutla habang binabasa ang mga datos. My God! Sebastian, ano ito? Ipinapahamak mo ang reputasyon ng Emilio General at buhay ng mga pasyente? Nanyinig si Sebastian. Pilit siyang humarap sa board. Ang kanyang maangas na tindig ay unti-unting naglalaho. Mga imbento lang yan. Pinatulungan nila ako. I am the director here. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Magdalena. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong dumarating. Tahimik, ngunit punong-puno ng kapangyarihan. Tumigil siya sa harap ni Clara. Walang salita, dinala niya ang kanyang anak sa isang yakap. Isang yakap na puno ng pagpapatawad, ng pagmamalaki, at ng pagtatapos sa lahat ng sakit na dinanas nila. Ramdam ni Magdalena ang panginginig ng katawan ni Clara at hinaplos niya ang buhok nito ng may pagkalinga. Tama na anak, tama na. Bulong ni Magdalena sa tenga ng dalaga. Sapat na ang ginawa mo. Humiwalay si Magdalena sa yakap at humarap sa board of directors. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila ng diretso sa mata. Ang otoridad na matagal na niyang ibinaon ay muling nagbabalik. Hindi pa tapos ang lahat, wika ni Magdalena. Pinihit niya ang kanyang ulo patungo sa pinto ng boardroom. Attorney Ignacio, maari mo na silang pumasok. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Ignacio, ang pinagkakatiwalaang abogado ng yumaong Don Emilio, kasama ang 2 opisyal mula sa Department of Health at mga tauhan ng NBI. Sa kamay ni Ignacio ang isang pulang sobre na tila nagminingning sa ilalim ng ilaw ng silid. Dr. Sebastian Emilio. Wika ni Ignacio sa isang matatag at formal na tono. Bilang legal na kinatawan ng yumaong Don Emilio, dala ko ang isang legal na dokumento na nagtatalaga sa ilalim ng mga kondisyong itinakda ng tagapagtatag. Dahil sa paglabag sa etika at paggamit ng ospital sa ilegal na paraan, ang kapangyarihan ng pagpapatakbo ay kailangang ilipat. Kinuha ni Magdalena ang pulang sobre kay Ignacio. Dahan-dahan niyang binuksan ito sa harap ng lahat. Ang dokumento ay hindi lang naglalaman ng pag-aalis kay Sebastian sa pwesto. Ito ay naglalaman ng pagkilala kay Magdalena bilang tunay na tagapagmana, ang anak na isinilang sa dugo at prinsipyo ni Don Emilio. Ang kapangyarihan na ipinakatiwala sa akin ng aking ama ay hindi para sa yaman, pahayag ni Magdalena. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay para protektahan ang templo ng buhay. Tiningnan ni Magdalena si Sebastian na ngayon ay halos mapaluhod na sa sahig, nawala ng kulay ang muka at ninig ang buong katawan. Dr. Sebastian, sa ngalan ng mga pasyenteng pinatay mo para sa iyong kasakiman at sa ngalan ng dangal na tinapakan mo, bawi na ang lahat ng karapatan mo sa ospital na ito.
Ang mga NBI agents ay lumapit kay Sebastian. Hindi na ito pumalag. Ang lalaking minsang naghari sa gusaling ito ay tuluyan ng bumagsak. Ang boardroom na kanina ay puno ng tensyon. Ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga security personnel ay mabilis na inilabas si Sebastian habang ang mga ito ay abala sa pagrereklamo at pagpapaliwanag na walang saysay. Nang sumara ang pinto sa likod ng bumagsak na direktor, ang natitirang mga board members ay nanatiling nakatayo, tila hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Humarap si Magdalena sa mga opisyal ng Department of Health at sa natitirang mga board members. Hindi ko hangad na ipasara ang Emilio General Hospital, wika ni Magdalena. Ang boses ay puno ng paggalang, ngunit may matibay na paninindigan. Ang ospital na ito ay dugo at pawis ng aking ama. Ngunit hindi ko rin pahihintulutan na manatili rito ang sinumang naglalagay sa interes ng bulsa kaysa sa interes ng mga pasyente. Inilatag ni Attorney Ignacio ang mga legal na papeles sa mesa. Dahil sa veto power na itinalaga ni Don Emilio sa kanyang tunay na tagapagmana, ang unang utos ni Magdalena ay ang pagbuo ng isang independent medical council. Lahat ng desisyon sa pagbili ng kagamitan, pag-hire ng staff, at mga medical protocols ay kailangang dumaan sa botohan ng council na ito, kung saan kasama ang mga kinatawan ng nurses, doctors, at pasyente. Ang bawat miyembro ng board ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Wala nang may lakas ng loob na kumontra. Ang katotohanang inilatag ni Clara at ang legal na kapangyarihang dala ni Magdalena ay sapat na upang tuluyang mapahiya ang sinumang susubok na humarang sa pagbabago. Pagkatapos ng mga serye ng pirmahan, unti-unting kumalma ang silid. Lumabas na rin ang mga awtoridad at ang mga kinatawan ng DOH. Naiwan na lamang sa loob ang mag-inang Magdalena at Clara, kasama si Attorney Ignacio. Nilapitan ni Ignacio si Magdalena at bahagyang yumukod. Ginawa mo ang tama, Magdalena. Alam kong ito ang nais ng ama mo. Salamat, Ignacio. Salamat dahil hindi mo hinayaang mamatay ang katotohanan, tugon ni Magdalena. Pag-alis ng abogado, ang atensyon niya ay muling napunta sa kanyang anak. Nakatayo si Clara sa gilid, tahimik at bakasang pagod, at pagsisisi sa kanyang mga mata. Hawak pa rin niya ang kanyang scrub suit na kanina ay halos punitin niya sa sama ng loob. Dahan-dahang lumapit si Magdalena sa anak. Ma, basag na boses ni Clara. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Ang lahat ng nagawa ko, ang pagtalikod ko sa iyo, ang pagpili ko sa maling tao. Hinaplos ni Magdalena ang pisinghin ng anak. Clara, ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. Ang mahalaga ay ang ginawa mong pagpili sa katotohanan sa harap ng maraming tao. Hindi madaling tumayo at bumawi kapag nasa gitna ka na ng apoy, pero ginawa mo yon. Akala ko kasi, kapag naging chief resident ako, mararamdaman ko na ang tagumpay. Akala ko, yun ang paraan para hindi na tayo maliitin ng mga Emilio. Pag-amin ni Clara, tuluyan ang tumulo ang mga luha. Ang laki ng pagkakamali ko, ma. Ang dami kong isinakripisyo. Kasama ang tiwala mo. Ang tiwala ay hindi nawawala, Clara. Ito ay sinusubok lang, sagot ni Magdalena. Ngunit mula ngayon, gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang maging Emilio o makisama sa kanila para maging matagumpay. Ang dangal mo ay nasa puso mo at sa galing ng kamay mo bilang doktor. Iyon ang tanging puhunan na hindi mananakaw ng sinuman. Isang mainit na yakap ang namagitan sa kanila. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ng ambisyon, hiya, at kasinungalingan ay tuluyang naglaho. Wala ng direktor na mapang-api. Wala ng yaman na kailangang patunayan. Ang natira ay ang isang ina at anak na nagpatawaran. Ma, anong susunod na plano? Tanong ni Clara matapos kumalas sa yakap. Tiningnan ni Magdalena ang salamin sa dingding ng boardroom. Nakita niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nagtiis ng 3 dekada sa anino. Ang babaeng tinawag na hamak na nurse.
at ang babaeng tumayo para sa katotohanan. Babalik ako sa trabaho, Clara, nakanghiting sagot ni Magdalena. Bilang chairperson? Tanong ni Clara. Umiling si Magdalena at kinuha ang kanyang lumang badge na nakatago sa kanyang bulsa. Ang badge na may tatak na head nurse. Hindi. Bilang yuta. Bilang head nurse. Dahil doon ako mas makakapagbantay sa mga pasyente ko. Ang pamumuno sa ospital na ito ay ipauubaya natin sa mga taong talagang may malasakit at kakayahan. Pero ako ang magiging mata at tenga ng bawat pasyenteng nangangailangan. Ang desisyong iyon ang nagpakita sa tunay na laki ng puso ni Magdalena. Hindi niya hinangad ang korona dahil alam niyang ang tunay na lakas ay nasa paglilingkod. Sa labas ng boardroom, ramdam na ang pagbabago. Ang mga nurse na dati ay natatakot ay nagsisimula ng magpalitan ng ngiti. Ang atmosphere ng ospital na dati ay nakakasakal ay unti-unti nang nagiging presko at puno ng pag-asa. Ang araw na yon ang pagtatapos ng madilim na kabanata ng Emilio General Hospital at ang simula ng isang paglalakbay kung saan ang katotohanan ang nagsisilbing ilaw. At si Magdalena, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nananatiling si Magdalena. Ang nurse na hindi kailanman nagpalit ng pangalan, ngunit nagbigay ng bagong kahulugan sa titulong kanyang tangan. Lumipas ang 3 buwan. Ang Emilio General Hospital ay hindi na ang lugar na puno ng takot at korupsyon. Sa ilalim ng binuong Independent Medical Council, unti-unting naibalik ang tiwala ng mga pasyente. Ang mga pasyenteng mahihirap ay hindi na itinuturing na pabigat, kundi mga prioridad na dapat alagaan. Sa loob ng isang courtroom, natapos ang pagbasa ng hatol. Si Sebastian Emilio, kasama ang kanyang bayaw, ay hinatulan ng pagkabilanggo dahil sa malawakang pandaraya, paggamit ng substandard na kagamitan, at paglabag sa etika na nagresulta sa pagkamatay ng ilang pasyente. Ang mga katibayan na inilatag ni Magdalena at ang pag-amin ni Clara ang naging mitsa ng kanilang pagbagsak. Walang kapangyarihan ang nakapigil sa hustisya. Habang lumalabas si Magdalena sa gusali ng hukuman, sinalubong siya ni Attorney Ignacio. Tapos na ang lahat, Magdalena, wika ng abogado. Ang lahat ng ari-arian at assets na nakuha ni Sebastian sa illegal na paraan ay nakumpiska na at ibabalik sa fund ng ospital para sa charity wards. Ang pangalan mo, bilang lehitimong tagapagmana, ay inilagay na sa board. Pero tulad ng sabi mo, tinanggihan mo ang posisyong chairperson. Mumiti si Magdalena. Hindi naman ang pagiging Emilio ang nagbibigay ng halaga sa akin, Ignacio. Mas masaya ako na ang pangalan ng ospital ay napalitan na sa opisyal na record. Hindi na ito Emilio General, kundi the Emilio Magdalena Medical Center. Isang pagkilala na ang ospital ay itinayo ng ama ko, ngunit pinanatiling buhay ng pagmamahal ko sa mga pasyente. Tumango si Ignacio, bakas ang paghanga sa matandang nurse. Ano ang susunod para sa'yo? Babalik ako sa ward, sagot ni Magdalena. Doon ako nagsimula at doon ako nararapat. Pagbabalik ni Magdalena sa ospital, sinalubong siya ng isang mainit at emosyonal na pagbati mula sa mga kasamahan. Si Nina, na naakwit na sa lahat ng paratang, ay tumakbo papalapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. Walang formalidad, walang distansya. Isang pamilya na nagtagumpay sa gitna ng unos. Ma'am Magda, salamat po. Hindi ko po malilimutan ang ginawa niyo para sa akin. Umiiyak na wika ni Nina. Hindi ko yun ginawa para pasalamatan mo ako, Nina, sagot ni Magdalena. Ginawa ko yun dahil tama lang. Huwag mong hahayaang mabalot ng takot ang puso mo dahil lang sa isang masamang tao. Ipagpatuloy mo ang pagiging tapat sa propesyon natin. Sa hapon ng araw na iyon, habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang shift, nakasalubong niya si Clara. Ang kanyang anak ay nakasuot ng puting coat, ngunit wala na ang kayabangan na dati ay bumabalot dito. Sa halip, isang mapagkumbabang ngiti ang bumate sa kanya. Ma? Tawag ni Clara.
Oh, Chief Resident! Biro ni Magdalena na nagpatawa sa kanilang dalawa. Ma, gusto ko lang magpasalamat. Sa lahat. Hindi lang dahil pinatawad mo ako, kundi dahil tinuruan mo ako kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging doktor, ani Clara. Dati, akala ko ang tagumpay ay ang pagiging sikat at mayaman. Ngayon, nakikita ko na ang tagumpay pala ay ang makauwi sa bahay ng may malinis na konsensya. Hinawakan ni Magdalena ang kamay ng anak. Alam mo, Clara, sa loob ng 3 dekada, ang tanging pangarap ko ay mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Akala ko, ang magandang kinabukasan ay yung pagiging sikat at makapangyarihan. Pero mali pala ako. Ang pinakamagandang kinabukasan ay ang makita kang naging isang taong may malasakit sa kapwa. Tumitig sila sa labas ng bintana ng ospital kung saan tanaw ang syudad. Ang mga ilaw ay nagsisimula ng sumindi, tila mga bituin sa lupa. Ma, bakit hindi mo pa rin pinapagagit ang apelidong Emilio sa mga papeles mo? Tanong ni Clara. Tiningnan ni Magdalena ang kanyang name tag na Head Nurse Magdalena. Dahil Magdalena ang pangalang nagbigay ng serbisyo, nagbigay ng malasakit, at lumaban para sa tama. Hindi ko kailangan ng apelidong magbibigay sa akin ng titulo. Sapat na sa akin na ako ay si Magdalena, ang nurse na nagmahal at naglingkod ng tapat. Naglakad silang mag-ina patungo sa mga pasyente na naghihintay ng kanilang kalinga. Sa bawat hakbang, ramdam ni Magdalena ang gaan ng kanyang kalooban. Hindi na siya ang yaya na nagtatago. Hindi na siya ang ina na nagpaparaya ng walang hanggan. Siya ay isang babaeng tumayo, lumaban, at nagwagi. Ang happy ending para kay Magdalena ay hindi ang yaman o kapangyarihan. Ito ay ang katahimikan ng loob, ang pagkakaroon ng anak na kapiling, at ang pagpapatuloy ng kanyang bokasyon bilang isang yuta. Isang yuta na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan nito. At sa bawat pasyenteng kanyang hahawakan mula noon, hindi na lang siya nurse. Siya na ang simbolo ng katotohanan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kanyang laban ay tapos na, ngunit ang kanyang paglilingkod ay habang buhay. 1 taon ang lumipas mula nang magbago ang lahat sa Emilio Magdalena Medical Center. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay banayad na humahalik sa mga bintana ng ospital, isang kaibahan sa nakaraang madilim at mabigat na atmospera na minsan ang maghari sa gusaling ito. Sa loob ng garden ng ospital, isang maliit na rebulto ang itinayo. Hindi ito ang rebulto ng isang mayamang negosyante o isang maimpluwensyang direktor. Ito ay ang rebulto ni Don Emilio. Ngunit sa paanan nito ay nakaukit ang pangalan ng lahat ng mga pasyenteng nawala dahil sa kasakiman. Isang paalala na ang bawat buhay ay may halaga. Nakatayo si Magdalena sa harap ng harin. Suot ang kanyang puting uniforme na malinis at plansado. Hindi na siya nagtatago sa anino. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Sa kanyang paglalakad, ang bawat nurse at doktor na kanyang nakakasalubong ay nagbibigay ng paggalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na paghanga sa kanyang pagkatao. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Clara. Ang kanyang anak ay hindi na ang mapagmataas na chief resident. Ngayon, si Clara ang nangunguna sa proyektong Community Outreach ng ospital, kung saan personal silang bumababa sa mga barangay upang magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Nakita ni Magdalena ang kanyang anak na may kausap na isang matandang pasyente, nakangiti, at hawak ang kamay nito ng may malasakit. Hindi na kailangan ni Clara ang apelidong Emilio para maging dakila. Nahanap na niya ang kanyang sariling pangalan sa puso ng mga taong kanyang tinutulungan. Lumapit si Clara kay Magdalena, dalang isang tasa ng kape. Ma, ready na po ang sasakyan para sa outreach natin sa probinsya? Maraming pasyenteng naghihintay. Tinanggap ni Magdalena ang kape at numiti. Sige anak, tara na. Bago sila sumakay, huminto si Magdalena at tumingin sa gusali ng ospital. Naalala niya ang lahat. Ang hapdi ng pagkakasuspende, ang bigat ng lihim ng kanyang pinagmulan,
at ang pait ng pagtataksil ng sariling kadugo. Lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng nakaraan. Hindi man niya kinuha ang titulong chairperson. Ang impluwensya niya ay mas malawak kaysa sa sinumang nakaupo sa loob ng opisina. Dahil sa kanya, ang Emilio Magdalena Medical Center ay naging simbolo na ng hustisya. At siya, bilang si Magdalena, ang yuta na may paninindigan, ay napatunayan na ang pinakamataas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang pagkontrol sa ibang tao, kundi ang kakayahang maging tapat sa sarili at sa kapwa. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gate, muling sinulyapan ni Magdalena ang kanyang pangalan sa signboard ng ospital. Emilio Magdalena Medical Center. Sa tabi nito, nakasulat ang motto na siya mismo ang nagmungkahi. Ang buhay ay hindi negosyo. Ito ay paglilingkod. Tahimik na humilig si Magdalena sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Wala na siyang hinahangad pa. Ang hustisya ay naibigay na. Ang kanyang anak ay nasa landas ng katuwiran at ang kanyang konsensya ay kasing linaw ng langit sa umagang iyon. Sa wakas, ang babaeng minsan ay naging alipin ng hiya at takot ay malaya na at sa bawat pintig ng kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang pinili. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-aari ng lahat ng bagay, kundi ang pagiging buo ng iyong pagkatao sa kabila ng lahat ng sinakripisyo mo. Ma, tawag ni Clara. Hawak ang kamay ng kanyang ina habang bumabiyahe sila patungo sa kinabukasan. Salamat, dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi natin makikita ang ganitong klaseng liwanag. Numiti si Magdalena. Hinaplos ang kamay ng anak. Hindi ito liwanag na galing sa akin, Clara. Ito ang liwanag ng katotohanan na matagal nang naghihintay na lumabas. At sa paglubog ng araw, habang papalayo sila, ang pag-asa ay tila isang bagong simula, isang kinabukasan na walang halong kasinungalingan, at puno ng pag-ibig na tunay at wagas.